Kota na raw ang libreng operasyon. Pagod na ang lahat. Sarado na raw ang listahan. Kaya nang pumasok ang isang babaeng halos manghina sa pagbitbit ng anak, tinaboy agad siya ng staff. Pero bago pa siya tuluyang mapaalis, napatingin si Dr. Philip at biglang nanlamig ang buong katawan niya. Hindi ito simpleng pasyente. Ito ang babaeng iniwan niya noon na parang basura. Si Rhea. Gusot ang damit, nanginginig sa hirap. Pero matapang ang tingin. Gusto niyang umiwas. Pero nagsalita si Philip. Papasukin niyo ako. At doon nagsimula ang gulo. Dahil sa bata niyang dala na may sekreto. Bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Maaga pa lang puno na ang covered court ng barangay. May tarp na nakasabit. Libreng operasyon at konsulta. Medical mission. Amoy alkohol at bagong bukas na guwantes ang hangin. May umiiyak na bata. May nagbubulungan. May tahimik na nagdadasal sa gilid. Sa gitna ng lahat si Dr. Philip. Maayos ang suot, puting coat, planchado. Walang gusot. Mabilis ang kilos. Eksakto ang bawat galaw. Walang sayang na oras. Walang sayang na salita. Next, malamig niyang sabi na hindi man lang tumingin sa mukha ng pasyente. Doc, kinakabahan po ako. Pabulong na sabi ng isang matandang lalaki. Normal yan, sagot ni Philip. Diretso ang mata sa chart. Ihanda na po natin. Walang lambing, walang tapik sa balikat. Sanay na ang mga volunteer sa ugali niya. May mga nagbubulungan pa nga. Ang galing niya, no? Pero parang robot. Bulong ng isang nurse. Epektibo, yun ang mahalaga. Sagot naman ng isa pa. Isa-isang naayos ang pila. Mga batang may cleft lip, matatandang kailangang operahan sa mata. Mga kasong matagal nang pinabayaan dahil walang pera. Sa bawat operasyon, pareho lang ang tono ni Philip. Kontrolado, walang emosyon. Hanggang sa mapansin niyang manipis na ang pila. Last na ba? Tanong niya sa coordinator. Opo, Doc. Isang bata na lang. Late po silang dumating eh. Sagot nito. Tumango si Philip. Pagod na pero hindi halata. Hinubad niya sandali ang gloves. Pinunasan ang noo. At saka muling tumayo. Papilahin na. May gumalaw naman sa dulo ng court. Isang babae. Simple ang damit. Naka-flat shoes na halatang luma. Hawak niyang kamay ng isang batang babae. Mga 6 o 7 taong gulang. Maputla ang bata. Nanginginig ang mga daliri. Napatingin si Philip. At sa isang iglap, parang may humigpit sa dibdib niya. Si Rhea. Nanlamig ang kanyang kamay. Parang may biglang nagbukas sa pinto sa isip niya. Mga ala-alang pilit niyang isinara. Hindi niya napansin na napahinto siya sa paghinga. Doc, tawag ng nurse. Ready na po ba? Hindi siya sumagot agad. Si Rhea ay tumigil lang ilang metro mula sa mesa. Hindi pa siya tumitingin. Nakatuon ang pansin niya sa bata. Ana, sandali lang ha. Mahina niyang sabi. Malapit na. Tumunog ang pangalang yon sa tenga ni Philip na parang Serena. Ana. Parang may kumurot sa sikmura niya. Doc? Mas malakas na ulit ang tawag. Napakurap siya at pinilit siyang bumalik sa sarili. Oo, sagot niya pero paos na ang boses. Paupuin na. Umupo ang bata sa upuan. Si Rhea naman ay tumayo sa tabi. Hawak pa rin ang kamay ng anak. Mahigpit at parang ayaw bumitaw kahit saglit. Ngayon lang siya tumingin kay Philip. Nagtagpo ang mga mata nila. Sa isang segundo, nawala ang ingay ng buong lugar. Walang umiiyak na bata. Walang nag-uusap na volunteer. Tanging ang biglang tibok ng puso ni Philip ang naririnig niya. Rhea,
Halos hindi lumabas ang pangalan sa bibig niya. Nag-iba ang itsura ni Rhea. May gulat, may kaba, may pilit na tatag. Hindi siya ngumiti. "Doktor ka na pala," mahinahon niyang sabi, pero may bigat ang bawat salita. "Hindi ko alam na ikaw." Napalingon si Philip sa coordinator, sa nurse, sa mga taong nakatingin. Parang biglang lumiit ang espasyo. "Pwede? Sandali?" sabi niya sa staff. "Ako na munang hahawak dito." May nagtaka, pero tumango ang nurse. Lumayo ang mga tao. Nagunwaring abala. Lumapit si Philip sa bata. Profesional ang tono, kahit na nanginginig ang loob. "Anong nararamdaman mo, Ana?" Sumagot naman ang bata sa malambot na boses. "Masakit po minsan, tsaka nahihilo." Napapikat si Philip saglit. Pareho ang boses. Parang kinopya ng panahon. "Matapang ka ba?" tanong niya. Tumango si Ana. "Opo, sabi ni Mama kaya ko daw po." Napalingon siya kay Rhea. "Mama?" Parang may pumutok sa loob ng dibdib niya. "May guardian consent po ba?" Pilit niyang binalik sa trabaho ang sarili. "Opo," sagot ni Rhea, sabay abot ng papel. "Ako po ang nanay." Tahimik si Philip habang binabasa ang chart. Diagnosis, edad, history. Walang pangalan ng ama. Nanikip ang panga niya. "Kailan pa nagsimula ang sintomas?" tanong niya. Hindi tumitingin. "1 taon na po," sagot ni Rhea. "Matagal na ho namin gustong magpa-opera pero..." "Alam ko." Putol niya at malamig ulit ang tono. "Kailangan ng labs bago ang procedure." Tumango si Rhea. "Kaya po kami pumila kahit late na." May sandaling katahimikan. "Doc," mahina niyang dagdag. "Kung hindi po pwede ngayon." "Pwede." Mabilis na sagot ni Philip. Masyadong mabilis at napansin niya iyon. "Gagawin natin." Nagkatinginan sila. Sa mata ni Rhea, may tanong na hindi niya binibigkas. Sa mata ni Philip, may takot na pilit tinatakpan ng propesyon. "Sandali lang," sabi ni Philip sa bata. "Ihahanda ka lang." Hinawakan ni Rhea ang balikat ni Ana. "Magiging okay ka na, anak." Habang inilalayo ang bata, nanatili si Rhea sa kinatatayuan niya. Hindi siya sumunod. Naglakad si Philip palapit sa kanya. Mabagal. "Bakit ngayon?" Mahina niyang tanong. "Sa lahat ng lugar." "Dito?" Huminga ng malalim si Rhea. "Hindi ko rin alam," sagot niya. "Siguro ganun talaga." Nagtagal ang tingin nila sa isa't isa. May libong salitang gustong lumabas sa bibig ni Philip, pero wala na isang lumusot. "Babalikan ko kayo," sabi niya lang at formal ulit. "Kailangan ko lang tapusin to." Tumango si Rhea. "Sige po, Doc." Habang papalayo siya ay naramdaman ni Philip ang panginginig ng kamay niya. Hinawakan niya ang mesa, pilit na kumalma. Sa likod niya ay nananatili nakatayo si Rhea. Mag-isa, tahimik, hawak ang pag-asa ng anak. At sa gitna ng charity mission, isang tanong ang biglang sumiksik sa isip ni Philip. Paano ka magiging doktor na walang puso kung ang nakatayo sa harap mo ay ang anak na hindi mo kailanman pinili? Tahimik ang maliit na silid sa likod ng court. Tanging mahinang ugong ng electric fan at kaluskos ng mga instrumentong inihahanda ang maririnig. Nakaupo si Dr. Philip sa gilid ng mesa. Nakasandal ang mga siko, magkadikit ang palad. Parang nagdarasal kahit hindi niya alam kung kanino. Hindi pa rin tumitigil ang panginginig ng tuhod niya. Hindi pwedeng siya yun. Ilang taon na ang lumipas. Inilibing niya na ang pangalang iyon sa ilalim ng trabaho. Mga gabing walang tulog at mga operasyong walang palya. Sinabi niya sa sarili na tapos na hindi na babalik. Pero kanina, ang mukha, ang boses, ang paraan ng pagtayo ni Rhea, lahat eksaktong-eksakto. Tumayo siya ng bigla. Hinubad ang mask at lumabas ng silid.
Nasa hallway si Rhea, nakasandal sa pader, nakapulupot ang mga braso sa dibdib. Hindi siya umiiyak, hindi rin siya halatang kinakabahan, pero may tigas sa mga mata niya, parang matagal nang naganda sa anumang mangyayari. Rhea, tawag ni Philip na mababa ang boses. Hindi siya agad lumingon. Hindi pwedeng. Dugtong niya na mas mabilis ang salita kesa isip. Sa lahat ng tao. Pero ako to. Sagot ni Rhea sabay harap sa kanya. Diretso ang tingin. Walang ngiti, walang galit na lantad. Ako talaga. Parang may sumuntok sa sikmura ni Philip. Akala ko, napahinto siya. Akala ko nasa probinsya ka pa. Akala ko may asawa ka na. Marami ka talagang akala. Sagot ni Rhea at may bahagyang paitang tono. Hindi mo naman tinanong. Tahimik sila. May dumaan na nurse sa gilid. Pero mabilis ding umalis ang mapansing mabigat ang hangin. Bakit hindi mo sinabi? Tanong ni Philip na halos pabulong. Noon, kahit isang beses. Para saan? Mabilis sa balik ni Rhea. Para pigilan ka? Para pilitin kang manatili? Rhea, tama na. Huwag mo nang ituloy. Alam ko nang sasabihin mo. Lumapit si Philip ng isang hakbang. Kita ang pag-aalinlangan sa bawat galaw niya. Si Ana. Maingat yung banggit. Anak mo? Tumango si Rhea. Walang paligoy-ligoy. Oo. May ilang segundo bago niya na ituloy ang tanong na matagal nang umaaligid sa isip niya. At ang ama? Tanong niya. Pilit na steady ang boses. Ngumiti si Rhea, pero hindi masaya. Parang ngiting ginamit lang para hindi gumuho. Wala, sagot niya. Matagal nang wala. Sumakit ang dibdib ni Philip na parang hindi niya maipaliwanag. Pwede ko bang? Huminto siya. Pwede ko bang makita ulit si Ana? Nag-isip si Rhea sandali. Pinagmasdan niya ang mukha ni Philip. Ang mata niya ngayon lang niya muling nakitang may takot. Sige, sagot niya sa huli. Pero bilang doktor lang. Pumasok sila sa silid. Nakahiga si Ana sa kama. May maliit na stuffed toy sa tabi. Nakatingin siya sa kisame. Kumakaway ang paa. Halatang walang alam sa bigat ng katahimikan sa paligid. Doc, masigla niyang bati na makita si Philip. Babalik na po ba si Mama? Napangiti si Rhea ng bahagya. Andito lang ako, anak. Lumapit naman si Philip at sa unang tingin pa lang, may kung anong kumurot sa loob niya. Hindi niya mapinpoint. Hindi itsura. Hindi galaw. Kundi pakiramdam. Lumapit siya hanggang sa halos magkatapat sila ng bata. Kamusta ka? Okay lang po. Hindi na po ako masyadong natatakot. Sagot ni Ana. Tinitigan niyang mga mata ng bata at doon siya natigilan. May kakaiba at isang pamilyar na kislap na parang salamin na biglang nagpakita ng sarili niyang refleksyon mula sa nakaraan. Ang hugis ng mata, ang paraan ng pagtitig, matapang pero may lambing sa ilalim. Napaurong siya ng bahagya. Doc, tanong ng bata. Masama po ba ako? Hindi, sagot naman ni Philip. Mabilis na kinontrol ang sarili. Hindi, mabuti ka. Napalingon siya kay Rhea. Nakatingin lang ito sa kanya. Parang binabasa ang bawat reaksyon. May problema ba? Tanong ni Rhea na malamig. Wala, sagot niya agad. Masyadong agad. Napaisip lang ako. Tumahimik ulit ang silid. Mama? Bulong ni Ana. Bakit po parang malungkot si Doc? Napasinghap si Philip. Hindi. Sabay sabi nila ni Rhea na halos sabay. Ngumiti ang bata. Mukha po kasi. May kung anong pumutok sa loob ni Philip. Tumayo siya, lumayo ng kaunti. Pinilit huminga. Rhea, mahinang tawag niya at ang likod ay nakaharap. Ilang taon na si Ana? 6.
Sagot niya. Napapikit si Philip. 6 na taon. 6 na taon niyang hindi alam. 6 na taon ng buhay na wala siya. Hindi mo ba naisip? Nagsimula siya pero hindi niya natapos. Nasabihin sa'yo? Dugtong ni Rhea. Oo, maraming beses. Huminga siya ng malalim. Pero sa tuwing maaalala ko kung paano ka umalis, kung gaano ka kadaling bumitaw, hindi ako bumitaw. Giit ni Philip, sabay harap sa kanya. Natakot ako. Tama. Sagot ni Rhea. At ako ang nagbayad. Nagtagpo ang mga mata nila. Walang sigawan, walang luha. Mas masakit ang ganung uri ng sagutan. Doc, ready na po ang OR. Tawag ng nurse mula sa labas. Tumango naman si Philip. Pero hindi pa rin umaalis ang tingin kay Rhea. Gagawin ko ang lahat para sa anak mo. Sabi niya. Bilang doktor. Tumango si Rhea. Iyan lang naman ang kailangan ko. Habang nilalabas si Ana, nanatili si Philip sa gitna ng silid. Hawak ang isang katotohanang unti-unting humuhugis. At sa bawat tibok ng puso niya, iisang tao ang paulit-ulit na sumasagi. Paano kung hindi lang siya doktor sa buhay ng batang yon, kundi ang dahilan kung bakit pamilyar ang mga mata nito. Tumunog ang intercom sa hallway ng makeshift clinic. Isang maikling tawag lang pero sapat para magbago ang direksyon ng buong araw ni Dr. Philip. Doc, pwede po ba kayo sandali? Sabi ng head nurse. Seryoso ang mukha. May resulta na po ang test ng bata? Naramdaman ni Philip ang biglang pagbigat ng dibdib niya. Bago pa man siya makalapit sa mesa, nakalatag na ang mga papel. ECG, echo results, lab values. Hindi pa man niya binabasa ng buo, alam niya na. May mali. Congenital heart defect? Mahinang sabi ng nurse. Hindi po pwedeng ipagpaliban. Kailangan ng surgery sa lalong madaling panahon. Humigpit ang hawak ni Philip sa papel. May available ba na surgeon? Tanong niya at pilit na kontrolado ang boses. Meron po, Doc. Si Dr. Molina ang naka-assign sa pediatric cardiac cases ngayon. Napatingin siya sa operating room sa dulo ng hallway, kung saan ilang oras na lang, ihahanda na si Ana. Hindi. Ako ang mag-ooperate. Nagkatinginan ng staff. Doc, hindi po kayo naka-assign. Maingat na paalala ng nurse. At qualified ako. Putol ni Philip. Mas alam ko ang kaso. Mas mabuti to para sa pasyente. Tahimik ang paligid. Parang naghihintay ng sasabog. Sabihin ninyo kay Rhea, ako ang hahawak. Dagdag niya. Pagkarating niya sa waiting area, nakita niya agad si Rhea. Nakaupo ito sa monoblock chair. Hawak ang maliit na bag, tuwid ang likod, pero nanginginig ang tuhod. Sa unang pagkakataon, hindi niya kayang itago ang kaba. Rhea? Tawag ni Philip. Tumayo ito agad. Ano sabi ng doktor? Huminga siya ng malalim. Kailangan ng operasyon sa puso. Nanlaki ang mata ni Rhea pero hindi siya umiyak. Hindi siya bumagsak. Para siyang batong tinamaan. May bitak, pero nakatayo pa rin. Gaano daw kaseryoso? Tanong niya. Kailangan gawin ngayon? Sagot naman ni Philip. At ako ang... Hindi. Agad na sagot ni Rhea ng diretso. Walang pag-aalinlangan. Ayoko. Natigilan si Philip. Ano? Gusto kong lumipat sa ibang doktor. Ulit niya ng mas malinaw. Hindi ikaw. Rhea. Lumapit siya pero umatras ito ng isang hakbang. Wag. Babala niya. Huwag mo gawing personal to. Hindi ito personal. Giit ni Philip. Itong pinakamainam para kay Ana. Hindi. Sagot niya na nanginginig na ang boses pero matatag pa rin. Ito ang pinakamainam para sa'yo. Para namang may humampas sa dibdib ni Philip.
Sa lahat ng doktor dito, ikaw ang pinakasanay. Patuloy na Rhea. Pero ikaw rin, ang huli kong pagkakatiwalaan. Napapikit siya sandali. Dahil ba sa nakaraan? Dahil sa ngayon. Sagot niya. Dahil sa kung paano kang nanginginig kapag tinitingnan mo siya. Tumahimik si Philip. Hindi ko kayang ipagkatiwala ang buhay ng anak ko sa lalaking minsang iniwan kami. Dugtong ni Rhea, mas mababa ang boses. Kahit gaano kang kagaling. Hindi kita iniwan. Get ni Philip. Hindi ko alam. Hindi mo alam dahil hindi mo tinanong. Balik niya. At ngayon gusto mong bumawi sa operating table? Lumapit si Philip. Halos pabulong na. Kung may mangyari sa kanya, mas mangyayari. Putol ni Rhea. Kapag pinairal mo ang konsensya mo, kesa ang isip mo. Tahimik ang paligid. Ramdam ng staff ang tensyon, pero walang umaalis. Rhea, sabi ni Philip na ngayon ay may bahid na ng pakiusap. Hayaan mo akong ayusin to. Napatawa siya. Isang maikling tawa na may sakit. Ayusin? Ganyan ka pa rin magsalita. Parang lahat ng bagay kayang tahiin. Doktor ako. Ito ang kaya kong gawin. At ina ako. Balik ni Rhea. At ito ang kaya kong ipaglaban. Lumapit ang head nurse, alanganin. Ma'am, kailangan po naming magdesisyon agad. Delikado ang kondisyon ng bata. Humingi ng malalim si Rhea. Pinikit ang mga mata. Nang muling magmulat, may desisyon na. Ilipat niya siya kay Dr. Molina. Sabi niya, siyang mag-ooperate. Tumama ang mga salitang yon kay Philip na parang suntok. Rhea, tawag niya ulit. Please. Tumingin siya sa kanya at sa unang pagkakataon, may luha sa gilid ng mata niya. Hindi bumagsak, hindi pinakawalan. Kung magkamali ka, mahina niyang sabi. Hindi ko kakayanin. Hindi ko kayang mabuhay na alam kong ikaw ang humawak sa puso ng anak ko. At nabigo. Napayuko si Philip. Kung magtagumpay ka, hindi ko rin kakayanin. Dahil ibig sabihin, utang ko sa iyo ang buhay niya. Tahimik, mabigat, totoo. Ilang segundo ang lumipas bago siya tumango. Mabagal, masakit. Sige, sabi niya. Kung yan ang gusto mo. Lumakad siya palayo at bawat hakbang ay parang hinihila pabalik ng kung anong hindi niya masabi. Sa likod niya, napaupo si Rhea. Sa wakas, bumigay ang tuhod. Hinawakan niya ang dibdib. Parang doon din sumasakit ang kanya. At sa gitna ng libreng operasyon, iisang bagay lang malinaw sa kanilang dalawa. Walang libre sa pusong nasasaktan na. At minsan, kahit na doktor ka, hindi ka pa rin pwedeng magligtas ng sarili mong kasalanan. Bago naging Dr. Philip, ang tawag sa kanya, isa lang siyang estudyanteng halos hindi makabayad ng pamasahe pa uwi. Gabi-gabi sa lumang library ng med school, nandoon siya. Nakasubsob sa libro, nangingitim ang eye bags, nanginginig ang kamay sa pagod at kape. Isang beses na siyang kumakain sa isang araw. Minsan, libre pa yon, galing sa kaibigang naaawa. Konti na lang. Lagi niyang sinasabi sa sarili. Makakatapos din ako. Si Rhea ang pahinga niya. Tuwing hapon, hinihintay siya nito sa labas ng campus. May dalang pandesal. Minsan, kape. Minsan, simpleng yakap lang. Hindi siya humihingi ng pangako. Hindi siya nagrereklamo. Nandyan lang siya. Okay ka lang? Tanong ni Rhea minsan habang nakaupo sila sa waiting shed. Pagod, sagot ni Philip, ngumingiti. Pero kakayanin. Alam ko, sagot ni Rhea, kaya nga andito ako. Akala niya sapat na yon para manalo ang pag-ibig. Hanggang sa isang gabing umulan ng malakas. Basang-basa si Rhea nang dumating sa boarding house niya. Namumula ang mata. Nanginginig ang labi. Philip, halos hindi makalabas ang boses niya. Si Papa,
Parang huminto ang mundo. Na-diagnose ang tatay ni Rhea ng malubhang sakit sa puso. Kailangan ng agarang operasyon. Mahal, komplikado, walang kasiguruhan. Wala kaming pera. Umiiyak na sabi ni Rhea, nakahawak sa damit niya. Ikaw lang ang kilala ko. Gagawa natin ng paraan. Putol ni Philip, kahit hindi niya alam kung papaano. Pangako. Pero sa loob-loob niya, alam niyang wala siyang kahit na ano. Wala siyang ipon, wala siyang koneksyon, wala siyang pangalan. Maliban sa mga magulang niya. Ang mga magulang ni Philip ay may kaya. Hindi mayaman, pero may impluwensya. May klinik ang pamilya. May kakilala sa ospital. May utang na loob ang iba sa kanila. Pero matagal na siyang lumayo. Ayaw niyang maging umaasa. Ayaw niyang maging utang na loob na doktor. Pero kinabukasan, lumuhod siya sa harap ng mga magulang niya. Literal. Nasa sala sila, tahimik, malinis, malamig. Ma, Pa, nanginginig ang boses ni Philip habang nakaluhod sa marmol na sahig. Kailangan ko po ng tulong. Nagkatinginan ng mga magulang niya. Para saan? Tanong ng ama. Malamig pero mahinahon. Para po kay Tito. Sagot ni Philip at pilit na hindi umiiyak. Tatay po ni Rhea. Kailangan ng operasyon. Kung hindi po, mamamatay siya. Huminga ng malalim ang kanyang ina. Gaano kalala? Malala po. Sagot niya. At mahal? Tahimik ang sala. Babayaran ko po. Dagdag ni Philip agad. Kahit ilang taon pa magtatrabaho po ako. Hindi pera ang problema. Putol ng ama niya. Napatingin si Philip. Ang problema ay ang babaeng yan. Parang binuhusan naman ng malamig na tubig ang buong katawan niya. Ano pong ibig niyong sabihin? Tumayo ang ina niya ng dahan-dahan. Philip, matagal ka na naming pinapabayaan. Pinili mo ang buhay na yan. Pinili mo ang babaeng yan. Pero may hangganan ng pagtitiis. Mahal ko po si Rhea. At mabuti po siyang tao. Hindi sapat ang pagiging mabuti. Sagot ng ama. Hindi siyang babaeng makakasama mo sa buhay na dapat sa'yo. Nanikip ang dibdib ni Philip. Ano naman pong kinalaman niya sa kalagayan ng tatay niya? Naglakad ang ama niya palapit. Lahat. Tumahimik ang mundo. Tulungan natin si Tito. Sabi ng ama niya, diretso ang tingin. Sagutin natin ang operasyon. Nagliwanag sandali ang mata ni Philip. Pero may kapalit. Napatigil ang paghinga niya. Iwanan mo si Rhea. Malinaw na sabi ng ama. Ngayon din. Parang may nabasag sa loob niya. Hindi ko po kaya yan. Mahina niyang sagot. Hindi ko po kayang. Kung hindi mo kaya, putol ng ina, edi wag ka nang humingi ng tulong. Nanatiling nakaluhod si Philip. Nanginginig ang buong katawan. Ma, pakiusap niya. Buhay pong kapalit nito. At kinabukasan mo. Sagot ng ama. Pumili ka. Ilang segundo, ilang minuto, isang buhay. Sa isip niya ay bumalik ang mukha ni Rhea. Ang ngiti, ang paghihintay, ang paniniwala sa kanya kahit wala siyang maipakita. Naaalala niya ang boses nitong umiiyak sa ulan. Kung mahal mo ako, lalaban ka. Pumikit si Philip at tumango. Opo, sabi niya na halos walang tunog. Pipiliin ko po. Tumayo ang ama niya. Mabuti. Hindi na siya tumingin sa kanila habang tumatayo. Pakiramdam niya, iniwan niya ang kalahati ng sarili niya sa sahig na yon. Kinabukasan, matagumpay ang operasyon ng tatay ni Rhea. Nabuhay ito. Pero sa labas ng ospital, iniwan ni Philip si Rhea. Walang paliwanag, walang katotohanan. Walang lakas ng loob. Tapos na. Malamig ang sabi noon. Kahit durog na durog siya sa loob.
Hindi na kita kayang mahalin. Ang iyak ni Rhea ang huling bagay na dinala niya hanggang ngayon. At taon ang lumipas, naging doktor na siya. Pero sa bawat pusong nailigtas niya, iisa lang alam niyang sinadyang durugin para may mabuhay. Ang kay Rhea. Tahimik ang hallway ng ospital pero mabigat ang hangin. May ilaw na puti, malamig at parang walang pakialam sa kaba ng mga naghihintay. Nakaupo si Rhea sa bangkong kahoy, magkadikit ang palad. Paulit-ulit na kinukuskos ang daliri na parang doon niya binubuhos ang dasal. Lumabas ang doktor, ngumiti ng bahagya. Successful ang operation. Stable ng pasyente. Parang bigla namang huminga ang buong katawan ni Rhea. Napaupo siya ng mas maayos. Napahawak sa dibdib. Salamat po. Nanginginig niyang sabi. Salamat. Salamat. May tumulong sa inyo. Dagdag ng doktor. May sponsor po ang operasyon. Napatingin si Rhea. Sino po? Ngumiti ang doktor, talanganin. Anonymous. Ayaw pong magpakalala. Hindi na nagtanong pa si Rhea. Sa sandaling yon, sapat ng buhay ang tatay niya. Sapat na ang milagro. Sa dulo naman ng hallway, nakatayo si Philip. Nakatupi ang manggas ng polo. Magulo ang buhok. Halatang ilang oras nang hindi humihinga ng maayos. Pinanood niya si Rhea mula sa malayo. Ang paraan ng pagtakip nito sa bibig habang umiiyak sa tuwa. Ang pagkahawak sa dingding na parang muntik nang bumigay. Buhay na siya, sabi ng isip niya. Okay na. Dahan-dahan siyang tumalikod. Pero hindi pa tapos ang gabing yon. Sa labas ng ospital, sa ilalim ng mahinang ilaw ng poste, naghintay si Philip. Alam niyang darating si Rhea. At dumating nga. Tumakbo pa halos. Luhaan, nangingislap ang mata. Philip! Tawag nito. Philip! Huminto siya. Humarap. Pinilit ang sarili na gawing bato ang mukha. Bakit? Tanong ni Rhea at hingal. Ikaw bang? Huwag mo nang alamin. Malamig niyang sagot. Napasingap si Rhea. Anong ibig mo sabihin? Kailangan natin mag-usap. Sabi ni Philip ang diretso. Tapos na tayo. Parang hindi agad naintindihan ni Rhea ang narinig. Ha? Napatawa siya ng mahina. Philip, kakalabas na ng tatay ko sa... Tapos na. Ulit niya at walang emosyon, walang lambing. Hindi na ako pwedeng manatili. Nagbago ang mukha ni Rhea. Parang unti-unting gumuho ang mundo sa likod ng mga mata niya. Anong sinabi mo? Pabulong niyang tanong. Anong ibig mo sabihing tapos na? Pagod na ako, sagot ni Philip. Pagod na sa lahat. Sa'yo, sa sitwasyon mo. Para namang sinaksak si Rhea sa dibdib. Hindi mo sinasadya yan. Umiiyak niyang sabi. Hindi ganyan magsalita ang lalaking mahal ako. Tumahimik si Philip. Mas masakit iyon kaysa sigawan. Hindi na kita mahal. Dagdag niya. Pilit, malupit. Matagal na. Nanlaki ang mata ni Rhea. Sinungaling ka. Maniwala ka sa gusto mo, sagot niya. Pero ayoko na. Lumapit si Rhea, nanginginig. Hinawakan ang braso niya. Philip, kung may problema, kung natatakot ka, pag-usapan natin. Huwag mo akong iwan ngayon. Hinila ni Philip ang braso niya palayo. Wala akong obligasyon. Malamig niyang sabi. At ayoko madamay sa buhay na hindi ko pinili. Parang may bumagsak sa loob ni Rhea. Nawala ang lakas ang tuhod niya. Napaupo siya sa semento. Walang pakialam sa mga taong dumaraan. Hindi ka ganyan. Paulit-ulit niyang sabi at humahagulgol. Hindi ikaw to. Tumingin naman si Philip sa kanya. At sa sandaling yon, muntik na siyang bumigay. Nanginginig ang panga niya. Namumula ang mata. Pero tumalikod siya. Mag-ingat ka.
Sabi na lang niya at naglakad palayo. Sa bawat hakbang, parang may hinihila pabalik sa kanya. Nang makarating siya sa sulok na hindi nakita si Rhea, doon siya huminto. Doon siya bumagsak. Tinakpan niya ang bibig para hindi marinig ang hikbi. Umiiyak siya. Tahimik, marahas. Parang batang nawala ng tahanan. Pinukpok niya ang pader. Hindi sa galit, kundi sa sakit. Patawad? Bulong niya sa dilim. Patawad. Sa likod niya, sa labas ng ospital, nananatiling nakaupo si Rhea sa malamig na semento. Umiiyak siya hanggang sa wala ng tunog, hanggang sa manhid na ang dibdib. Kinagabihan, umuwi siya sa maliit na kwarto na inuupahan nila noon ni Philip. Amoy pa rin ang lumang pabango nito sa unan. Umupo siya sa gilid ng kama. Hawak ang tiyan na parang nasusuka. Akala niya dahil lang sa pagod. Hanggang sa maalala niya, ilang araw na pala siyang nahihilo. Nahuhuli na ang regla. Hindi niya lang pinansin. Kinabukasan, bumili siya ng pregnancy test sa butika sa kanto. Tahimik ang banyo. Nanginginig ang kamay niya habang hinihintay ang resulta. Isang guhit. Tapos dalawa. Napaupo siya sa sahig. Hindi. Pabulong niyang sabi. Hindi ngayon. Pero malinaw ang sagot. Hawak niya ang test. Umiiyak at tumatawa sa gitna ng sakit. Isang buhay ang nabuo sa parehong gabing iniwan siya. Sa kabilang dulo naman ng lungsod, nakaupo si Philip sa kwarto niya. Gising pa rin. Nakatingin sa kisame. Walang alam, walang ideya. Sa gabing iyon may dalawang taong sabay na nawalan at sabay na nagkaroon. At ang tadhana, tulad ng puso, ay may kakaibang paraan ng paniningil. Tahimik ang pediatric ward pero hindi mapakali si Philip. Nakatingin siya sa salamin sa dulo ng hallway. Nakasuot ng puting coat. Maayos ang itsura pero hindi niya makilala ang lalaking nakikita niya. Parang kulang. Parang may naiwan sa loob ng operating room ng nakaraan. Lumabas si Rhea mula sa kwarto ni Ana. Hawak ang maliit na bag ng bata. Diretso ang lakad. Walang lingon-lingon. Rhea! Tawag ni Philip na maingat. Sandali lang. Huminto siya pero hindi humarap. Ano pa? Malamig ang tanong. Gusto ko lang makipag-usap. Sabi ni Philip. Bilang doktor ka. Hanggang dyan ka lang. Huminga siya ng malalim. May karapatan ako. Wala. Mabilis sa sagot ni Rhea. Saka siya humarap. Ang mga mata niya ay matalim pero pagod. Wala kang karapatang magtanong. Wala kang karapatang malaman. Rhea, 6 na taon. 6 na taon na pinili mo manahimik. Balik niya. Huwag mo nang bawiin ngayon. May tumaan na nurse. Napatingin sa kanila. Naramdaman ng tensyon. Umiwas agad. Hindi mo malang masasabihin sa akin ng totoo? Tanong ni Philip. Halos pakiusap na. Para lang maintindihan ko. Tumawa si Rhea. Maikli, walang saya. Hindi mo kailangan ng paliwanag. Doktor ka. Sanay ka sa resulta. Kahit hindi mo alam ang buong kwento. Tumalikod siya at bubuksan na sanang pinto ng kwarto. Nang may munting boses na tumawag. Mama? Lumingon silang dalawa. Nakatayo si Ana sa pintuan. Yakap ang stuffed toy. Nakasilip ang kalahati ng mukha. Nakatingin siya kay Philip. Diretso, mausisa, walang takot. Bakit po laging nakatingin kay Mama? Tanong ng batang inosente. Nanlaki ang mata ni Rhea. Ana? Curious lang po. Dugtong ni Ana sabay ngiti. Para po may sasabihin si Tito Doc. Nanigas si Philip. Tito Doc. Parang may humila sa puso niya pababa. Anak, mabilis na sabi ni Rhea. Huwag kang. Okay lang po. Sabi ni Ana na masigla. Si Tito Doc naman po yung mabait na doktor, diba? Lumapit si Philip nang hindi namamalayan. Dahan-dahan, parang takot makasira ng isang bagay na marupok.
Bakit? Bakit mo ako tinawag na dito? Tanong niya na halos pabulong. Nagkibit balikat si Ana. Ewan po, parang bagay. Napapikit si Philip. Huminga siya ng malalim. Pilit pinipigilan ang panginginig ng boses. Close pa kayo ng tito mo? Tanong niya. Opo, sagot ng bata. Sabi ni Mama, mabait sila. Kahit wala sila palagi. Parang tinamaan si Philip sa sikmura. Napalingon siya kay Rhea. Nakapikit ito. Parang pinipigilan ng sarili. Ana, maingat na sabi ni Rhea. Bumalik ka na muna sa kama. Sandali lang po. Sagot ng bata. Tumingin ulit kay Philip. Bakit po kayo parang iiyak? Hindi na nakapagsalita si Philip agad. Lumuhod siya sa harap ng bata. Kapantay ng tingin. Hindi. Pilit niyang ngiti. May pumasok lang sa mata ko. Ganun po ba? Tanong ni Ana na seryoso. Sabi ni Mama kapag kaganyan, may iniisip na malungkot. Tahimik ang paligid. Siguro, sagot ni Philip. Pero okay lang yan. Ngumiti si Ana. Ako rin po minsan. Tumayo si Rhea. Hindi na makatiis. Ana, tama na. Sumunod na ang bata. Pero bago pumasok, kumuway siya kay Philip. Bye po, Tito Doc. Naiwan si Philip na nakatayo. Parang nawala ng hangin. Pagsara ng pinto, bumaling siya kay Rhea. Hindi ko hinihingi ang kapatawaran. Sabi niya na mababa. Hindi ko hinihingi ang lugar ko sa buhay ninyo. Pero pakiusap? Huwag. Mariing sagot ni Rhea. Huwag mong gawing mas mahirap. Mas mahirap kaysa ano? Tanong niya. Sa araw-araw na makita siya at magkunwaring wala akong nararamdaman? Iyan ang pinili mo. Sagot ni Rhea. At ito ang pinili ko. Rhea, hindi mo ako kilala. Putol niya. Hindi mo kilala ang babaeng tumayong mag-isa. Hindi mo kilala ang inang natutong ngumiti kahit may kulang. Lumapit siya at halos magdikit ang mukha nila. At lalong hindi mo kilala ang anak ko. Bumalik ang professional na mask sa mukha ni Philip. Pero basag na. Kung sakaling kailangan ni Ana, aalagaan ko siya. Sagot ni Rhea. Gaya ng ginawa ko mula nang iniwan mo kami. Tumalikod siya at naglakad palayo. Naiwan naman si Philip sa hallway. Mag-isa, tahimik at nanginginig ang kamay. Sa unang pagkakataon, matapos ang maraming taon, hindi niya kayang itago ang luha. Sa loob ng kwarto ay nakahiga si Ana, nakatingin sa pinto. Mama? Tanong niya. Malungkot po ba si Tito Doc? Saglit na tumigil si Rhea bago sumagot. Oo, mahina niyang sabi. Siguro? Pwede po ba siyang bumisita ulit? Tanong ng bata. Gusto ko po siyang makalala. Napapikit si Rhea. Hinaplos ang buhok ng anak. Minsan, sabi niya, may mga taong mas kilala ka kahit hindi mo pa sila pinapayagang pumasok. Sa labas ay nakatingin si Philip sa pinto ng kwarto at sa katahimikan ng ospital, malinaw ang isang katotohanan. May mga pusong hindi mo pwedeng operahan kahit ikaw pa, ang pinakamagaling na doktor. Tahimik na ang ospital bandang hapon. Yung klase ng katahimikan na may kasamang mahinang beep ng mga makina at yabag ng tsinela sa malayo. Sa pediatric ward, karamihan sa mga bata ay tulog na o pinipilit matulog, maliban kay Ana. Dahan-dahan siyang bumaba mula sa kama. Naka-foot socks na may cartoon. Sumilip muna siya sa pinto. Siguradong tulog na si Mama. Ngumiti siya sa sarili, parang may lihim na misyon. Tahimik siyang naglakad sa hallway. Bitbit ang stuffed toy na parang sidekick. Mission mode. Bulong niya sa sarili. Sa kabilang dulo naman ng corridor, nakasandal si Philip sa vending machine. May hawak na kape na malamig na. Hindi niya iniinom. Nakatingin lang siya sa sahig. Iniisip kung kailan ba siya dapat umalis.
At kung bakit hindi pa rin niya magawa. May munting aninong dumaan sa gilid ng mata niya. Napatingin siya. Isang maliit na paa ang sumilip mula sa likod ng poste. Ana? Maingat niyang tawag. Walang sagot. Lumakad siya palapit. Dahan-dahan. Parang ayaw manakot ng pusa. Alam mo, sabi niya na kunwaring casual. Bawal ang gala kapag gabi. Unti-unting sumilip ang mukha ni Ana. Nakangiti pero guilty. Pero proud. Hindi po gabi. Depensa niya. Hapon pa lang po. Napangiti si Philip bago niya mapigilan ang sarili. Lumuhod siya para kapantay ng bata. Hindi ka ba mawawala? Tanong niya. Umiling si Ana. May mapa po ko. Itinaas niya ang stuffed toy. Si Bunny ang guide ko. Seryosong sagot ni Philip. Expert pala. Tumawa si Ana. Yung tawang magaan, walang bigat. Matagal na hindi naririnig ni Philip ang ganong tunog. Hinahanap mo ba si mama mo? Tanong niya. Hindi po. Sagot ni Ana. Hinahanap po kita. Nanikip ang dibdib ni Philip. Ako? Bakit naman? Doc, ikaw ba si superhero ng mga batang may sakit kagaya ko? Natigilan si Philip. Superhero? Opo. Kasi sabi ng mga nurse, ikaw daw po yung pinakamagaling. Tapos kapag andyan ka, parang hindi na po masyadong masakit. Hindi ako superhero. Bakit po puti ang suot mo? Parang cape? Uniform ko lang to. Pero mabait ka po. Tumango si Philip. Hindi sigurado kung karapat-dapat ba siyang sa papuring yon. Balik na tayo sa kwarto ha? Sabi niya na dahan-dahan. Baka mag-alala ang mama mo. Sumunod naman si Ana. Pero biglang natigil. Doc? Masakit po ba kapag malungkot? Minsan. Pero may mga araw na mas okay naman. Tulad po ngayon? Oo. Mas okay ngayon. Ngumiti si Ana na parang nanalo. Habang naglalakad sila pabalik, napansin ni Philip na medyo nahihirapan si Ana. Huminto siya. Pagod ka na? Tanong niya. Konti po. Sagot ng bata. Halika. Sabi ni Philip, tsaka siya yumuko. Sakay ka. Nanlaki ang mata ni Ana. Pwede po? Oo. Maingat siyang sumampa sa likod niya. Napahawak siya sa balikat ni Philip. Mahigpit, pero magaan. Habang binubuhat niya ang bata, napansin ni Philip ang isang maliit na marka sa batok ni Ana. Isang hugis na pamilyar. Isang birthmark. Parang hugis dahon. Nanlamig siya. Hindi maaari. Dahan-dahan niyang inabot ang sarili niyang batok. Doon mismo, may kaparehong marka. Parehong hugis. Parehong lugar. Biglang bumalik sa isip niya ang boses ng nanay niya noon. Namana mo yan sa lolo mo. Humigpit ang hawak niya kay Ana. Doc, mahina nitong tawag. Okay lang po? Oo. May naaalala lang. Pagdating sa pinto ng kwarto, maingat niyang binaba si Ana. Salamat po. Masaya po ako. Lumabas si Rhea mula sa banyo. Natigilan nang makita silang magkasama. Ana, bakit ka nasa labas? Sorry po, naglakad-lakad lang po kami ni Tito Doc. Napatingin naman si Rhea kay Philip. Babala ang tingin. Pero may bahid na rin ang pagtataka. Bumalik ka na sa kama. Sabi niya sa anak. Sumunod si Ana, pero bago humiga, lumingon siya kay Philip. Doc, sabi niya na masigla. Bukas po ulit ha. Hindi naman nakasagot agad si Philip. Tumango na lamang siya. Paglabas si Rhea, isinara niya ang pinto ng dahan-dahan. Salamat sa pagbabantay. Malamig niyang sabi. Hindi ako nagbantay. Nag-usap lang kami. Tumahimik si Rhea. May birthmark siya. Sa batok. Nanigas si Rhea saglit. Pero sapat. Marami namang may ganyan.
Walang ibig sabihin yan. Kapareho ng sa amin? Sa pamilya ko. Tumingin si Rhea sa kanya. Matagal at mabigat. Wala ka nakikitang tama, sabi niya sa huli. Dahil ang gusto mo lang naman ang may makita. Lumakad siya palayo. Naiwan si Philip sa hallway, nakatingin sa pinto ng kwarto. Sa loob narinig niya ang tawa ni Ana. Magaan, masaya, at doon niya naramdaman ang isang bagay na matagal nang patay sa kanya. Pag-init, pag-asa, at isang tanaw na hindi niya kayang takasan. May kakaibang galaw sa ospital nang dumating siya. Hindi siya maingay, hindi siya nagmamadali. Pero kusa siyang binibigyan ng daan ng mga nurse, mga doktor, kahit ng guard sa pinto. Maayos ang ayos, simpleng bestida, perla sa leeg. Tikaw mangiti na parang sanay masunod kahit hindi humihingi. Si Doña Mercedes, ang ina ni Philip. Napahinto si Philip sa gitna ng hallway nang makita niyang ina. Bigla siyang tumuwid. Parang batang nahuling may kasalanan. Ma, bati niya at bahagyang yumuko. Bakit kayo nandito? Tumingin ang babae sa paligid. Ang mata'y mabilis magbasa ng eksena. Medical mission, sagot niya. May board meeting kami sa malapit. Naisip kong silipin ka. Silipin? Pero ramdam ni Philip na sinusukat siya. Okay ka lang ba? Tanong ng ina ng diretso. Opo, sagot niya agad. Pagod lang. Tumango si Doña Mercedes, pero halatang hindi kumbinsido. At saka siya tumingin sa dulo ng hallway. Doon papalabas ang pediatric ward si Rhea. Sa isang iglap, natigil ang oras. Nagtagpo ang mata ng dalawang babae. Nanlamig ang mga daliri ni Rhea. Parang may biglang bumalik, na bigat. Ang mga panahong tahimik siyang minata. Ang mga titig na may tanong kung sapat ba siya para sa anak ng isang pamilyang may pangalan. Hindi siya lumapit, hindi rin siya ngumiti. Dahan-dahan siyang tumalikod. Pilit tinatago ang panginginig ng balikat. Philip, mabagal na sabi ni Doña Mercedes. Yan ba? Huwag po. Mabilis na putol ni Philip at ramdam ang tensyon. Patient's guardian lang po siya. Tumango ang ina, pero nananatili ang tingin kay Rhea. May pagtataka, may pagkilala, may hindi pa mabuo. Samantala, sa loob ng ward bumaba si Ana mula sa kama. Nakasuot ng tsinelas na masyadong malaki. Hawak ang stuffed toy, hindi niya napansin ang mga taong papalapit. Diretso lang siya sa pinto. At doon, oops, sabi ng bata at napaurong. Napatingin si Doña Mercedes pababa. Isang munting mukha ang tumingala sa kanya. May ngiting walang bahid. May matang malinaw at mausisa. Ay, pasensya na po. Hindi ko po sinasadya. Sabi ni Ana na magalang. Parang may humila sa dibdib ni Doña Mercedes. Hindi ka nasaktan? Tanong niya agad at yumuko. Lumambot ang boses. Ibang-iba sa kaninang tono. Hindi po, sagot ni Ana. Okay lang po ako. Taga rito ka? Tanong ng matanda. Opo, masiglang sagot ng bata. Nasa ospital po ako, pero gagaling na daw po. Ngumiti naman si Doña Mercedes. Isang ngiting bihira. Totoo, matapang ka pala. Opo, tumango si Ana. Sabi po ni Mama. Napatingin si Doña Mercedes sa direksyong tinuro ng bata. Nakita niya si Rhea. Nakatalikod, pilit na umiiwas. May kung anong kumirot sa alaala niya. Ilang taon ka na? Tanong niya kay Ana. 6 na po, sagot ng bata. Magsi-7 na po ako. Ha? Sabi ng patanda at parang nagbibilang sa isip. At sino ang doktor mo? Biglang lumiwanag ang mukha ni Ana. Si Tito Doc po. Nanigas si Philip. Tito Doc? Ulit ni Doña Mercedes at tumingala kay Philip. Hindi po. Mabilis siyang sabi. Tawag lang po ng bata. Ngumiti si Ana. Mabait po siya, para siyang superhero.
Napatawa si Doña Mercedes ang mahina. Ganun ba? Opo, sagot ng bata. May cape din po siya. Ay, coat pala. Natawa ang matanda. Isang tunog na bihirang marinig ng mga tao sa paligid. Napakadaldal mo, sabi niya pero may lambing. Gusto mo ba ng tsokolate? Opo, mabilis na sagot ni Ana tsaka nag-isip. Pero bawal daw po muna. Tumango si Doña Mercedes. Tama yan, masunurin. Lumapit si Rhea at hindi na makatiis. Ana, mahina pero matatag niyang tawag. Bumalik ka na sa loob. Sandali lang po, sagot ng bata, tsaka bumaling kay Doña Mercedes. Salamat po. Walang anuman, sagot ng matanda. Titig pa rin kay Rhea. Nagtagpo ang mata nila. Sandali lang, pero sapat para bumalik ang mga salitang minsang ibinaon sa katahimikan. Hindi ka bagay dito. Nakakaistorbo ka sa kinabukasan ng anak ko. Bahagyang yumuko si Rhea. Hindi bilang paggalang, kundi bilang pagtatapos. At hinila niya ang anak pabalik sa kwarto. Naiwan si Doña Mercedes na nakatingin sa pinto. Iba ang bata. May aura. Tahimik naman si Philip. Anak, dagdag ng ina, dahan-dahan. Kilalang kilala ko ang mga mata sa pamilyang to. Napatingin siya sa ina at kinakabahan. May mga bagay, dugtong ni Doña Mercedes, na kahit itago mo, lumalabas pa rin. Sa loob ng ward, niyakap ni Rhea si Ana. Mahigpit, parang pinoprotektahan laban sa multo ng nakaraan. Mama, tanong ng bata, sino po yung lola? Napapikit si Rhea. Isang taong matagal na nating hindi kailangang kilalanin. Ngumiti si Ana. Mabait po siya. Hindi sumagot si Rhea. Sa labas ay nakatingin naman si Philip sa pinto. Alam niyang may paparating na hindi niya na kayang pigilan. At sa pagitan ng mga henerasyon, unti-unting gumuguhit ang katotohanan na ang mga lihim, tulad ng dugo, ay may sariling paraan ng pag-uwi. Tahimik ang pediatric wing ng araw na yon. Yung klase ng katahimikan na may halong pag-asa at pagod. May mahinang amoy ng antiseptic at lugaw mula sa pantry. Sa may bintana, nakaupo si Ana. Nakataas ang paa sa maliit na silya. Pinapanood ang mga ulap na dumadaan na para bang naglalaro ng tagu-taguan. Bumukas ang pinto. Pumasok si Doña Mercedes. Tuwid ang tindig. Maayos ang buhok at may dalang eco bag na puno. Isang tingin lang, halata na sanay na siyang sinusunod. Pero sa mata niya, may kakaibang liwanag ngayon. Hindi utos, hindi tanong, kundi pag-aalala. Hello, sabi ni Lola na mababa at kontrolado ang boses. Pwede ba kitang tabihan? Tumingin naman si Ana at nagtaas kilay. Parang sinusukat kung kaibigan ba o kaaway. Kung may tsokolate ka, sagot niya ng diretso. Napangiti si Donya isang ngiting bihira. Meron. Kinuha niyang maliit na kahon. Pero isang peraso lang muna. Deal! Inabot ni Ana ang kamay sabay tawa. Umupo sa tabi niya. Tahimik lang sila sa unang minuto. Hindi nagtanong si Doña Mercedes ang pangalan. Hindi nagsalita tungkol sa sakit. Pinanood lang niya si Ana na dahan-dahang binubuksan ng tsokolate. Na parang sagradong ritual. Mas masarap po to kaysa sa jelly sa kantin. Sabi ni Ana na seryoso. So expert ka na. Biro pa ng Donya. Matagal na po ako rito. Sagot ni Ana sabay kibit balikat. Alam ko na po kung alin ang pangit. May bahagyang kirot sa dibdib ng Donya. At alin ang maganda? Kapag may bumibisita. Sagot ni Ana. At kapag may kwento. Kaya ko magkwento. Sabi nito. Anong gusto mo? Yung may prinsesa po. Sagot ni Ana. Pero hindi yung laging nililigtas. Tumango si Donya. May kilala akong ganon. Prinsesa siya.
pero mas gusto niya magdesisyon. Habang nagkukwento si Doña Mercedes, unti-unting lumalambot ang mga linya ng mukha niya. Hindi siya nagmamadali, hindi siya nagtatama. At si Ana, nakikinig hindi bilang pasyente, kundi bilang bata. Sa pintuan, nakasilip si Philip. Napahinto siya. Hindi niya maalala kung kailan huling ganito kahinahon ng kanyang ina. Walang sermon, walang checklist, tahimik lang. Ilang sandali pa, dumating si Rhea para sunduin na si Ana sa therapy. Pagpasok niya, nanlamig ang kamay niya nang makita ulit ang Donya. Huminto siya sa threshold. Parang may pader na biglang sumulpot sa harap niya. "Ma," sabi ni Philip, pilit na kalmado. Napalingon si Donya, pero hindi agad tumayo. "Sandali lang," sabi niya. "Nasa gitna pa kami ng kwento." Napatingin si Rhea kay Ana. Nakangiti ang bata. May tsokolate sa labi, may kirot, nahalo ng pasasalamat at takot ang sumiklab sa dibdib ni Rhea. "Ma!" tawag ni Ana na masigla. "Alam mo po ba may prinsesang matapang?" "Talaga?" tanong ni Rhea, pilit na ngumiti. "Oo," sabat ang matanda. "At alam mo bang minsan, ang matapang ay yung marunong maghintay." Nagkatinginan sina Rhea at Doña Mercedes. Sa isang iglap, napuno ng alaala at sugat. Si Rhea ang unang umiwas ang tingin. "Come on, Ana," sabi ni Rhea. "Therapy time." "Sandali," pakiusap ni Ana sabay lingon sa matanda. "Babalik ka po ba?" Tumigil si Donya. "Kung papayag ka." "Babalik ka po ha?" Sagot ni Ana na parang desisyon. Tapos wala nang kaabog-abog. Binitawan niya ang salitang hindi planado. "Lola." Tumahimik ang hangin. Napatigil si Rhea, napatingin si Philip. At si Doña Mercedes ay parang may kumurot sa puso niya. Hindi niya agad na itama. Hindi niya na rin na itanong. Tumangulang siya, mabagal at parang may tinatanggap. "Babalik ako," sabi ng matanda. May lambot sa tinig. Paglabas si Rhea at Ana, naiwan si Philip at Lola. Tahimik sila sandali. "Ma," simula ni Philip. "Hayaan mo muna." Putol ni Doña Mercedes. Pero walang galit. "Hindi ko alam kung bakit, pero kakaiba ang batang yun." "Kakaiba paano?" "Parang may hinahanap," sagot ni Donya. "At parang may naaalala ko, kahit hindi ko alam kung ano." Napahigpit ang hawak ni Philip sa chart. May sumundot na kaba. "Ma, please." "Hindi ako nagtatanong," sabi nito. "Sinasabi ko lang." Kinagabihan, bumalik si Doña Mercedes at may dalang mga laruan, prutas at isang maliit na korona na gawa sa papel. Tinanggap ni Ana ang parehong regalo ng Reyna. "Para sa akin?" tanong ni Ana. "Para sa prinsesa," sagot ni Doña Mercedes. Tumawa si Ana. Ikaw?" "Siguro, Reyna na retired?" Sagot nitong sabayan at tumawa rin. Tawang bihira. Sa gilid, pinagmamasdan sila ni Rhea. May malamig na pawis sa batok niya. Ang saya ng anak niya, oo. Pero bawat halakhak ay parang may kasamang tanong na ayaw niyang sagutin. "Ma, tingnan mo po," tawag ni Ana. Lumapit si Rhea. Pinilit ang ngiti. "Ang ganda," sabi niya ang totoo. Sa sandaling yon, nakaramdam si Donya ng bigat. Hindi niya alam kung bakit. Tumingin siya kay Rhea. Matagal. Parang may peraso ng puzzle na pilit umaayon. Habang naglalaro si Ana, napaupo si Doña Mercedes sa tabi ni Rhea. Hindi sila nag-usap, pero sa pamamagitan nila, may katamhimikang puno ng pangamba at paglalambot. Sa isip ni Donya, isang taong ang ayaw tumahimik. Bakit parang may nawawala? At bakit parang bumabalik? At sa dibdib ni Rhea,
Isang dasalang paulit-ulit. Sana hindi pa. Sana hindi ngayon. Sa loob ng pasilyo, si Philip nakatingin. Tahimik. Alam ang bawat ngiti ay may kapalit. At ang bawat lambot may kasunod na pagbagsak. Apo ko na ba ito? Tanong na hindi pa binibigkas, pero ramdam na ng lahat. Gabi na sa ospital, tahimik ang hallway. Yung katahimikang hindi nakakaaliw, kundi nakakabigat. May mga ilaw na bukas pa rin, pero pakiramdam ni Philip, madilim ang lahat. Hawak niya ang isang papel na matagal niya nang iniiwasang tingnan. Sa loob ng maliit na consultation room, nakaupo si Rhea. Nakapulupot ang mga kamay niya sa bag. Parang doon lang siya humihinga. Nang bumukas ang pinto, tumingin siya at agad umiwas. Rhea, sabi ni Philip na mahinahon, pwede ba tayo mag-usap? Kung tungkol sa trabaho, hindi. Tungkol to kay Ana. Tahimik isang segundo, dalawa, parang may pader na unti-unting umaangat sa pagitan nila. Okay, sabi ni Rhea sa huli. Pero sandali lang. Umupo si Philip sa tapat niya. Hindi siya nagdala ng chart, wala ring white coat. Parang gusto niyang alisin ang lahat ng formalidad. Lahat ng pwedeng pagtaguan. Diretso na ako, sabi niya. Sinong ama ni Ana? Naniga si Rhea. Parang sinuntok ang hangin sa baga niya. Napapikit siya saglit, tsaka tumawa. Isang maikling tawang walang saya. Grabe ka, bakit ganyan ang tanong mo? Dahil karapatan kong malaman. Bilang doktor, bilang tao, at bilang isang taong minsan mang minahal. Tumayo si Rhea. Naglakad papunta sa bintana. Sa labas ay may umiilaw-ilaw na city lights. Parang mga pangarap na matagal nang napundi. Hindi ikaw, sabi niya ang diretso. Walang palamuti, walang paliwanag. Parang may pumutok sa loob ni Philip. Ano? Hindi ikaw ang ama. Ulit ni Rhea. May iba na. Tumalikod si Philip. Napangiti siya pero mapait. May iba? Kailan pa? Matagal na. Nung iniwan mo ako. Hindi tumaas ang boses ni Philip. Mas masakit yon. Iniwan kita para mabuhay ang tatay mo. Di ko naman hiningi yun. Sagot ni Rhea na nanginginig. Hindi ko hiningi na magpakabayani ka. Tapos iiwan mo ako sa gitna ng wala. Rhea, tumigil ka. Tapos na yan. May anak na ako at may sariling buhay na ako. Na hindi ako kasama. Bulong ni Philip. Nagharap sila. Sa mata ni Rhea, may galit, pero mas malalim ang takot. Oo. At gusto kong manatili roon. Kung ganon, sabi ni Philip. Pilit na kalmado. Sino siya? Hindi sumagot si Rhea. Tumahimik. Para may binabasag sa loob niya. Isa-isa. Hindi na mahalaga. Sabi niya sa huli. Wala na siya sa eksena. Patay na? Tanong ni Philip. Wala. At ayoko ng pag-usapan. Tumango si Philip. Dahan-dahan. Sige. Akala ni Rhea tapos na, pero biglang nagsalita ulit si Philip. Ibang tono, mas professional. May kailangan akong i-check sa file ni Ana. Sabi niya. Routine. Nanlaki ang mata ni Rhea. Hindi na kailangan. Rhea, doktor ako. At pasyente ko siya. Kaya walang nasabi si Rhea. Sa nurse's station, pinuksan ni Philip ang medical file ni Ana. Isang pahina, 2, 3. Tumigil siya sa isang linya. Blood type, O negative. Genetic marker. Rare familiar trait. Maternal carrier. Paternal match pending. Parang huminto ang oras. Oh, negative. Hindi pwede. Naalala niya ang sarili niyang record. Ang pamilya niya.
Ang bihirang marker na pinag-uusapan ng ina niya minsan. Yung lumalabas lang kapag parehong carrier ang magulang. Pinikit ni Philip ang mata. Ang galit ay dumating muna. Mainit, bigla. Nagsinungaling ka. Sunod ang sakit, malalim, parang sugat na hindi gumagaling. Pinagkaitan mo ako. Sa ilalim ng lahat, isang mapanganib na pag-asa. Paano kung? Bumalik siya sa consultation room. Nandoon pa si Rhea. Nakaupo na naman. Parang napagod sa pagtakas. Rhea, sabi niya, kailangan nating mag-usap ulit. Akala ko ba tapos na? Sagot niya. Hindi pa. Sagot ni Philip. Nanginginig ang boses sa pinipigilang emosyon. Hindi pa talaga. Tumayo si Rhea. Ano na naman? A blood type ni Ana. Sabi ni Philip. O negative? Nanlabo ang mata ni Rhea. So? So pareho kami. Sagot ni Philip. At yung genetic marker, hindi yun basta-basta. Marami namang tao. Hindi. Putol ni Philip. Hindi marami. Bihira yun. Humakbang si Rhea palayo. Tigilan mo nga ako. Hindi ko kaya. Hindi kapag ganito na. Tumulo ang luha ni Rhea. Kung alam mo lang kung gaano kahirap manahimik. Kung alam mo lang kung gaano kasakit ang magduda. Balik naman ni Philip. Kung alam mo lang, tumigil ka nga. Ginawa ko yun para protektahan siya. Sa pagsisinungaling? Tanong pa ni Philip. Sa pagkawala mo. Sa mundo mo na hindi ako kasya. Rhea, ayoko na. Pagod na ako. Lumapit si Philip pero hindi siya hinawakan. Hindi kita pipilitin. Pero hahanapin ko ang totoo. Tumalikod siya, dala ang file, dala ang galit. Sakit at isang pag-asang ayaw mamatay. Sa likod niya si Rhea, nakapikit, umiiyak. Alam na ang lihim, kahit gaano pa katagal itago, marunong maghintay. At sa dulo ng hallway, isang bata ang naglalakad. Hawak ang papel na corona. Walang alam na ang mundo ay unti-unti nang nagbabago. Maagang umaga sa ospital, ang aircon ng operating wing ay malamig. Pero para kay Rhea, tila apoy ang bawat segundo. Hawak niya ang kamay ni Ana. Ang maliliit na daliri ng batay nanginginig. Ang mga mata ni Ana ay malalaking salamin ng takot. Halos gustong lumayo. Ma, scared po ko. Bulong ni Ana na nakalapit sa dibdib ni Rhea. Shh! Okay lang, baby. Sagot ni Rhea. Nandito lang si Mama. Lalabas kang malakas. Lumapit si Philip na nakamask. Ramdamang init ang presensya niya. Napatingin si Rhea. Halos sumigil ang mundo niya sandali. Rhea, akong bahala. Lalabas siyang malakas. Huminga siya ng malalim. Dahan-dahang hinawakan ng balikat ni Rhea. Isang sandaling lambing sa gitna ng tensyon. Napahinga si Rhea ng konti, pero hindi nagtagal, ang bata ay kailangan ng ilagay sa operating table. Ma, hindi po ba masakit? Hindi, baby. Magaling ang doktor. Parang magic lang. Sagot naman ni Philip. Ngumiti sa bata. Mabilis lang. Tapos okay na. Si Rhea nakaupo naman sa gilid. Pinilit huminga ng maayos. Pinigilan ng sarili sa pag-iyak. Napatingin siya kay Philip. Parang nagbabaka sakaling may kapangyarihan itong dala na higit pa sa mga gamot at scalpel. Pagpasok ng bata sa OR, mabilis ang rhythm ng mga makina. Si Philip nakatayo sa tabi ng operating table. Bawat galaw ay may bigat. Bawat hakbang ay may kasamang responsibilidad na hindi lamang medikal, kundi personal. Scalpel, utos niya sa assistant. Kalmado pero mabilis. Check vitals, utos sa nurse. Parang naglulunsad ng raketa ang bawat sandali. Ang bawat pagputol, bawat stitch.
May kasamang tensyon na bumabalot sa paligid. Matapos ang unang 20 minuto, may pumasok na beep sa monitor. Nagbabago ang ritmo ng puso ni Ana. BP dropping! Sigaw ng nurse. Napatingin si Philip sa screen. Hinawakan ang arterial line. Increase fluids, fast! Huminga naman si Rhea ng malalim. Pilit na tinatanggap na kahit anong mangyari, wala siyang magagawa. Pero ang puso niya ay parang sasabog sa kaba. Mama, ang takot ko. Bulong ni Ana. Mahinang napapailing sa ilalim ng anesthesia mask. Shh, baby. Lalabas ka ng malakas. Sagot ni Philip. Hindi lang para sa bata, kundi para sa ina na hawak ang lahat ng kabalisahan niya. Tumayo si Rhea sa gilid. Hindi niya na namamalayan na ang luha niya ay bumabagsak sa sterile floor. Gusto ko lang makasiguro. Bulong niya na halos walang boses. Magtiwala ka. Sagot ni Philip. Hindi ka nag-iisa. Lalabas siyang buhay. Pinapangako ko. Lumipas ang 10 minuto at may pumasok na complication. Ang heart rate ni Ana ay bumababa. Halos hindi na mabasa. Doc, the heart rate's critical. Sigaw ng nurse. Parang huminto ang mundo ni Philip. Bawat segundo ay napakabilis. Bawat hakbang ay desisyon na maaaring maghiwalay sa kanila sa permanenteng paraan. Start CPR if needed. Check airway. Immediate epi. Utos niya. Mabilis na nanginginig sa panloob pero kontrolado sa labas. Humihinga si Rhea sa gilid na parang hindi na alam kung paano hawakan ang sarili. Hindi po. Hindi po. Sigaw niya, pilit na naglilingkod sa bawat hininga ni Ana. Focus, Rhea. Mahina niyang sabi, pilit na kalmado. Naniniwala ka ba sa anak mo? Oo. Oo. Sagot ni Rhea. Ang mga kamay niya kumakapit sa rail ng OR. Kaya niya to. Kaya niya to. Si Philip ay nakayuko, nakakonsentrate sa monitor. Pinilit niyang itama ang bawat rate. Bawat rhythm, bawat dose. May isang sandaling ang kamay niya ay nanginginig, ngunit hindi niya pinakita sa sino man. Ang lahat ng lakas niya ay para kay Ana. 5 minuto, 10 minuto, pero tila isang buhay na taon ang nakalipas. Stable, sigaw ng nurse, sabay higpit ng monitor ng regular na ritmo. Napahinga si Philip. Nangingiti ng mahinahon kahit basang-basa ng pawis. Si Rhea tumingin kay Philip. Umiiyak, nanginginig pa rin. Salamat po. Salamat po. Bulong niya na halos hindi makahinga. Lumapit si Philip sa gilid. Hindi ko ginawa to na mag-isa, sabi niya. Pero naniniwala ka sa kanya at sa lakas mo rin bilang ina. Yan ang dahilan kung bakit lalabas siyang malakas. Hinawakan niyang balikat ni Rhea, dahan-dahan para ipadama ang seguridad. Hindi niya kayang sabihin ng lahat ng nararamdaman niya. Ang takot, ang galit sa nakaraan, ang pag-asa na mas mataas pa sa hangin. Unti-unting bumalik sa OR si Ana. Stable pero paunti-unti niyang binabalik ang kamalayan. Napakaliit ang bata, ngunit tila may lakas na mas malaki sa sarili niya. Laksa ng 2 puso na nagsanib sa tindi ng pagmamahal at sakripisyo. Mama, mahinang bulong ni Ana. Nagising. Baby, okay ka na? Sagot ni Rhea. Hawak ang kamay niya. Si Philip nakatayo sa gilid, nakangiti ng mahina. Ang operasyon ay tapos na, pero ang puso niya ay parang gumuho na unti-unting binubuo ulit ng bawat tibok. Bawat hingal ng bata at ina. Sa katahimikan ng OR, ramdam ni Philip, kahit gaanong katindi ang takot, kahit gaanong kalapit sa pagkawala, may pag-asa pa rin dahil ang puso sa dulo ay laging may paraan para makabalik sa tamang ritmo. Tahimik ang gabi sa ospital, maliban sa pulso ng monitor sa pediatric wing at ang tahimik na huni ng aircon. Parang mundo ang nakasentro sa iisang silid. Isang pribadong office ni Lola Mercedes.
Nakaupo siya sa harap ng maliit na table. May hawak na maliit na plastic vial. Isang sample ng buhok ni Ana. Kinuha niya sa klinik. Tahimik, palihim. May nakasamang medical consent ng ospital na nagtatakda ng pagsusuri. Lahat ay legal, ngunit lihim. Bago pa niya maipasok ang test sa portable DNA analyzer, hinaplos niya ang mukha niya. Si Ana. Apo ko ba talaga? Bulong niya sa sarili. Ang boses niya ay halos sumina sa lungkot at kaba. May pitik na tunog ng machine. 1 minuto, 2 minuto. Para kay Lola, tila parang taon na nakalipas. Positive, sabi ng maliit na screen. Nanlamig si Lola. Ang kamay niya ay nanginginig. Inulit niya ang pagbasa. Positive. Apo ko nga siya. Biglang bumagsak sa kanyang dibdib ang bigat ng katotohanan. Ang mga luha, matagal nang pinigilan. Ngayon ay umapaw. Bumagsak siya sa silya. Hawak ang ulo. Ako ang dahilan. Bulong niya at halos hindi marinig sa sobrang hina. Ako ang dahilan kung bakit naghiwalay sila. Ako ang dahilan kung bakit nagtiis si Philip. At si Rhea. Naglakad siya sa maliit na silid. Ang bawat hakbang ay parang huling hakbang sa buong buhay niya. Sakripisyo. Iyon ang gusto kong maramdaman nila. Pero sa halip, nasaktan ko sila. Dahan-dahan hinawakan niya ang ulo niya. Napansin niyang mabilis ang tibok ng puso niya. Ang dibdib niya ay parang bumagsak sa bawat palpitasyon. Napahinga siya ng malalim pero parang kulang. Masyado na ba ang guilt na nararamdaman ko? Bulong niya, humihikbi. Anong karapatan ko? Wala akong karapatan. Biglang naputol ang kanyang paghinga. Ang mukha niya ay maputla. Parang kandila sa hangin. At ang kamay niya ay bumagsak sa table. At may tunog ng kalat. Mga papel na medyo lumipat. Ma'am? Sigaw sa labas ang isang nurse at nakasilip sa pinto. Ma'am, ano po yan? Hindi niya na marinig. Ang mundo niya ay pumapaligid sa kanya. Ang katotohanan ng DNA, ang guilt, ang mga alaala na nakaraan. Lahat ay sabay-sabay na bumagsak sa dibdib niya. Bumagsak ang tuhod niya sa sahig. Ang katawan niya ay parang sumuko sa bigat. Napansin niya ang matinding kirot sa dibdib. Humihinga ng mabigat. Parang hindi makapasok ang hangin. Ang mata niya ay puno ng luha. Ang isip niya ay napuno ng galit sa sarili. Ito na ang kaparusahan ko. Bulong niya. Hindi ko lang nasaktan ng mga bata. Hindi lang sila. Pati ako. Bumagsak sa sariling gawa ko. Tumakbo ang nurse sa loob, dala ang BP monitor at oxygen. Ma'am, breathe! Breathe! Sigaw niya. Si Donya ay humikbi. Nanginginig, ngunit hindi makapagsalita. Ang katawan niya ay nag-react sa konsensya. Mataas ang blood pressure at ang puso ay mabilis. Tila gusto nitong tumakbo palabas ng dibdib. Huwag pong gagalaw! Sigaw ng nurse sa iba pang dumating. Kailangan natin siyang ilagay sa stretcher. Immediate cardiac support. Nakapwesto si Lola sa stretcher. Napapikit. Nanginginig. Ang isip niya ay hindi mapatahimik. Ang alaala ng nagdaang mga taon. Ang lihim ng DNA. Ang paghihirap ni Rhea at Philip. Lahat ay bumagsak sa kanya. Walang patumangga. Saan ako nagkamali? Bulong niya. Halos nawawala sa sakit. Lahat ng ginawa ko nagmistulang sumpa. Habang nilalakad siya palabas ng office, napansin niya ang nakatingin sa kanya si Philip. Nagulat at natakot. Ma! Sigaw niya, tumakbo pa palapit. Ano nangyari? Ako ang dahilan. Bulong ni Lola. Ang boses niya ay halos wala na. Naghiwalay sila dahil sa akin. At ngayon, nakita ko na apo ko siya. Si Philip ay nagulat sa intensity ng emosyon. Hindi agad alam kung tatawag ba ng doktor o anak. Hindi niya alam kung paanong papatatagin ng matanda. Habang ang guilt explosion nito ay parang lindol sa loob ng puso niya.
Ang nurse ay mabilis na kumilos. Naglagay ng oxygen mask. Relax lang po, ma'am. Maginhawa na to. Huminga po ng malalim. Si Lola huminga, pero hindi mapigil ang luha. Lahat ng ginawa ko mali. Mali. Ma, everything will be okay. Mahina pero matatag na sabi ni Philip. Ngayon, ligtas ka. Pero kailangan mong huminga. Kailangan mong manatiling matatag. Para sa bata. Para sa pamilya mo. Para sa sarili mo. Huminga si Lola ng malalim. Pilit sinusubukang kontrolin ang katawan. Pero ang guilt, ang matinding konsensya, ay parang apoy na sumabog sa bawat hibla ng katawan niya. Pasensya na. Pasensya na. Bulong niya ulit. Hindi mapigil ang pag-iyak. Ako ang dahilan, pero hindi ko kayang pagguhin. Nakaharap siya kay Philip. Nakita ang mukha niya. Halo ng takot, pangunawa, at galit sa sarili. Ang dalawang henerasyon ay nagtagpo sa katahimikan, habang ang dugo, konsensya at katotohanan ay naglaban sa bawat tibok ng puso. At sa loob ng emergency wing, habang nilalapitan ng nurse at doktor ang puso ni Lola, isang tanong ang paulit-ulit na pumapasok sa isip niya. Kung may pagkakataon akong bumalik, gagawin ko ba ang lahat ng tama? Ngunit alam niya, ang bawat desisyon noon ay nag-iwan ng marka. Ang bawat lihim, bawat sakripisyo, bawat pusong nasaktan ay hindi na mababalik. Sa tabi ng stretcher, hawak ni Philip ang kamay ni Lola. Tahimik, ramdam niya ang bigat. Ramdam niya ang guilt explosion. At ramdam niya ang simula ng pagbabago. Ang DNA test ay hindi lamang katotohanan ng dugo, ito rin ang katotohanan ng puso. At ang puso ni Lola, kahit guho na sa guilt, ay unti-unting humihinga muli. Tahimik ang bahay ni Philip pagdating ng hapon. Ang mga bintana ay nakasara. Ang ilaw ay malambot, parang nagtatago sa bigat ng oras. Hawak ni Philip ang telepono. Parang alam niyang babagsak ang mundo niya sa sandaling marinig ang boses sa kabilang linya. Tumunog ang linya. Philip, Rhea, kailangan nating mag-usap. Mahina ngunit matatag ang boses ni Lola Mercedes. Hindi nagtagal narinig na nila sa speaker ang tunog ng pag-iyak at paghinga ni Lola. Ako ang pumilit. Tumigil si Philip sa lakad. Tumigil si Rhea sa paglinis sa mga gamit ni Ana. Ang puso nila ay nag-stuck sa hangin, sabay na naghihintay ng katotohanan. Akong pumilit na iwanan ka ni Philip. Pag-amin ni Lola, tila binubuhos ang bawat taon ng guilt sa isang iglap. Dahil gusto ko maprotektahan ang pamilya namin. At naisip ko noon na iyon ang tamang gawin. Pero mali. Sobrang mali. Tumigil si Rhea sa gawain niya. Ang mga kamay niya ay nanginginig. Parang gusto niyang mahulog ang lahat ng sabay sa paligid. Si Ana ay apo ko. Patuloy ni Lola. Humihikbi. At ngayon, nakikita ko na ang lahat ng sakit na naidulot ko sa inyo. Tumigil ang mundo ni Rhea. Parang hindi niya marinig ang sariling paghinga. Ano? Anong ibig mong sabihin? Mahina ngunit may halong panginginig. Rhea, sabi ni Lola na ang tinig ay punong-puno ng kahinaan. Si Ana ay apo ko. Ang anak ninyo. Lahat ng lihim, lahat ng paghihirap hindi ko na kayang itago pa. Hindi naman napigilan ni Rhea ang sarili. Napasigaw siya at umapaw ang damdamin. Ano? Salamat na pala kayo ang sponsor ng operasyon ng tatay ko noon. Pero ang sakit po na kailangan pang iwan ako. Lumaki ang bata na walang ama. Lumaki ako nag-iisa. Nagtiis. At kailangan pang iwanan ni Philip dahil sa inyo. Ang boses ni Rhea ay parang kumakalabit sa bawat sulok ng bahay. Si Philip nagbuntong hininga. Tila walang makausad na paa. Ramdam niya ang galit. Pero may kasabay na kakaibang sakit.
ang matagal nang nakatago sa alaala. Rhea, mahina niyang sabi na halos hindi marinig ang sariling boses. Hindi ko alam. Hindi ko alam na buntis ka noon. Parang kulog naman sa katahimikan ng sinabi niya. Tumigil si Rhea sa paghinga at parang lahat ng oras at sakit ay bumagsak sa dibdib niya. Ano? Hindi mo alam? Sigaw niya. Halos pumutok ang mga luha. Hindi mo alam? At iniwan mo ako? At ako'y nagtiis? Nagtiis ng lahat ng pangungutya? Ng lahat ng pangarap na nawala? Habang may buhay na anak ka pala dapat? Tahimik si Lola. Humihikbi sa kabilang linya. Oo, Rhea. Lahat ng pinili ko noon. Lahat ng sinabi ko, mali. At nakikita ako ngayon ng sakit na naidulot ko. Hindi ko sinasadya na masaktan ka ng ganito, ngunit ano po? Sigaw ni Rhea na umiiyak. Ngunit kailangan pang itago ang bata. Kailangan pang maghiwalay kami. Lahat ng pagmamahal ko kay Philip, lahat ng pangarap ko, nilamon ng kasinungalingan mo. Si Philip ramdam ang pagbagsak ng mundo niya sa loob. Rhea, hayaan mong ipaliwanag ko. Sagot niya. Pero ang sariling boses niya ay may halong galit at pagkabigla. Hindi ko alam na buntis ka. Hindi ko alam na hindi mo alam. Ulit ni Rhea. Halos hindi siya makapaniwala. Habang iniisip mong tamang iniwan mo ako, may buhay na lumalaki sa akin. At ngayon tiningnan mo na lang ako at nagulat. Nagulat ka lang? Tumigil si Philip sa salita. Ang puso niya ay kumakabog. Galit sa sarili. Galit sa nakaraan. Galit sa lahat ng hadlang na ipinataw ng pamilya. At galit sa katotohanang ngayon lamang siya nakakaunawa. Lola, bakit? Mahina niyang sabi. Ang galit ay sinabayan ng pag-iyak. Bakit mo ginawa to? Bakit mo kailangang ihiwalay kami? Hindi ba sapat na kami nagtiis na? Alam ko. Sagot ni Lola, ang tinig ay pagod at puno ng konsensya. Akala ko noon na iyon ang tama. Akala ko pinoprotektahan ko kayo. Pero sa halip, sinaktan ko. Ang sakit na dinanas ninyo. Sa iyo, Philip. At sa iyo, Rhea. Sa lahat ng naramdaman ninyo, ako ang may kasalanan. Tumigil ang lahat. Ang katahimikan ay puno ng luha, galit at pagkabigla. Rhea, mahinang sabi ni Philip. Kung alam ko lang noon. Kung alam ko, hindi na pwede kong. Sigaw ni Rhea. Hindi na. Ang anak ko lumaki ng walang ama. Ang puso ko sugatan. At ngayon biglang lalabas ang katotohanan. Huminga si Lola ng malalim. Ang mga luha ay walang tigil. Alam ko na masakit. Masakit din para sa akin. Ako ang dahilan ng lahat ng to at ngayon nakikita ko na kailangan kong harapin ang lahat ng konsensya ko. Tahimik silang tatlo. Parang bawat salita ay kumakalabit sa bawat sugat. Si Philip, ramdam ang galit at kalungkutan. Si Rhea, umiiyak. Galit at pighati halos hindi matiis. Si Lola, puro guilt. Binuhos ang lahat ng sakit, pasensya at katotohanan sa iisang sandali. At sa pagitan ng tatlo, lumutang matinding katotohanan. Si Anna ay apo ni Lola. Si Anna, anak ni Philip at Rhea. At ang lahat ng sakit, galit at luha ay bunga ng lihim na noon lamang na ngayon lumutang. Ang telepono ay nananatiling nakabukas, parang saksi sa pagbagsak at pagsibol ng katotohanan. Makalipas ang ilang araw mula sa pag-amin ni Lola, unti-unting nagbago ang ritmo ng buhay sa bahay ni Rhea. Kahit na maliit ang espasyo nila, ramdam ang presensya ni Philip. Hindi sa pamamagitan ng salita, kundi sa bawat kilos na nagpapakita ng pag-aalaga. Maagang umaga, nakikita si Philip na nag-aayos ng mga bill sa dining table. Calculator sa tabi.
Okay, yung electricity dito due bukas. At ang water, check ko na rin. Ang boses niya tahimik, pero may determinasyon. Tumingin si Rhea, nakataas ang kilay. Hindi mo kailangan gawin yan, Philip. Kaya ko naman. Sabi niya na mahinahon, ngunit may halong iritasyon. Alam ko, sagot ni Philip sabay ngiti. Pero para sa'yo at kay Ana, gusto kong gawin ito. Hindi sumagot si Rhea. Tumingin lang sa kanya. May halo ng galit at lungkot sa mata. Ngunit hindi maiwasang mapansin. Si Philip ay palaging nariyan. Nagluluto ng lugaw para kay Ana. Nag-aayos ng gamit. Nagdadala ng gamot. Tahimik, ngunit may bigat ng intensyon sa bawat kilos. Si Ana nakahiga sa maliit na kama sa tabi. Nagbubuntong hininga. Halos hindi siya makapaniwala sa kabaitan ni Philip na para bang hindi lang siya doktor, kundi bahagi na rin ng kanilang pamilya. Rhea, mahinang sabi ni Philip. Lumapit habang naglilinis siya ng kusina. Hindi ko hinihiling na patawarin mo agad ako. Gusto ko lang na ipakita sa'yo na handa akong baguhin ang lahat kung kaya mo pa akong tanggapin. Tumayo si Rhea, nakatingin sa bintana. Huminga ng malalim. Philip, hindi mo naiintindihan. Bulong niya. Pilit na kinokontrol ang emosyon. Hindi ito tungkol sa pag-ibig mo sa akin. Mahal mo si Ana, pero hindi ibig sabihin na pwede mo nang ayusin lahat. Alam ko. Sagot ni Philip na tahimik pero matatag. Hindi rin ibig sabihin na magpapadala ka agad. Gusto ko lang na malaman mo na nandito ako. Palagi. Kahit hindi mo pa ako tanggapin. Huminga naman si Rhea, napatingin kay Ana, na ngayon ay nakabuntong hininga rin. Hindi ko kayang sabihin kay Ana na ikaw ang kanyang ama. Sabi niya, malumanay ngunit matatag. Alam mo, alam niya na patay na ang tatay niya. Ayoko masaktan siya ulit. Tiningnan siya ni Philip. Ang mga mata niya ay may halong lungkot at pag-unawa. Oo, naiintindihan ko. Sagot niya at humarap sa kanya. Pero sana, huwag mo siyang pigilan sa pagtatanong. Kung dumating man ang panahon, makikita rin niyang katotohanan. At nandito ako, handa sa lahat ng tanong niya. Habang nag-uusap sila, biglang nagising si Ana, nakikinig sa gilid. Mama, si Doc ba si Papa? Mahina ngunit malinaw ang tanong. Napatigil si Rhea. Ang mga mata niya'y kumikirot sa pagkabigla. Ana, anong narinig mo? Tinig niyo po. Sagot ni Ana na diretsyo, ngunit may kaba. Sabi ni Doc sa mama parang may gusto siyang sabihin. Tumayo si Philip at dahan-dahang lumapit sa bata. Ngunit nanatiling mahinahon. Ana, hello? Mahina ang ngiti niya. Gusto mo ba ng tubig? Hindi, gusto kong malaman. Sagot ni Ana. Si Doc ba si Papa? Tumigil si Rhea sa tabi. Hawak ang mga kamay ng anak. Ang dibdib niya ay parang pinipiga ng damdamin. Takot, pigate. Ngunit may halong pagmamahal at pangunawa. Ana, hindi pa tayo magsasalita tungkol dito. Mahina niyang sabi. Gusto ko maging ligtas ka muna at hindi masaktan. Ngunit si Philip, ramdamang tindi ng tanong at damdamin ng bata. Humarap sa kanila. Ana, may isang bagay akong gustong sabihin. Simula niya ang tahimik ngunit malinaw. Hindi ka nag-iisa. At hindi ka kailanman nag-iisa. Mahal na mahal kita. At nandito ako para sa'yo. Napatingin si Ana. Tila sinusukat ang bawat salita. Pero si Mama sinabi niya, tama siya. Sagot ni Philip. Hindi ko pa rin ipapaalam sa'yo lahat. Pero gusto ko malaman mo na palagi ako nandyan. Kahit hindi mo alam. Philip, salamat. Para kay Ana. Para sa lahat ng tulong. Pero huwag kang mag-assume na patatawarin na agad kita. Alam ko, hindi naman ako nagmamadali. Gusto ko lang ipakita na handa akong maging bahagi ng buhay mo. Ninyo. Kahit sa maliit na paraan muna.
Tahimik lamang si Rhea. Habang si Ana naman hawak ang paborito niyang stuffed toy, tumitig sa kanilang dalawa. May kislap ng mga mata ng bata. Curiosity at pag-asa. Papa? Bulong niya ulit. Ngunit ngayon ay may halong pagnanasa sa sagot. Si Philip ay nakangiti. Yumuko sa taas ang batang muka. Hindi pa ngayon, Ana. Sagot niya, mahinahon. Pero lagi ako nandito. At handa ka mahalin. Napahinga si Rhea. Ramdam ang bigat na unti-unting napapalitan ng lambot at tiwala. Ang bata, nakangiti. At sa kanyang maliit na puso, may simula ng pagtanggap at pag-ibig na walang kondisyon. Sa tabi nila ay may katahimikan. Isang katahimikan na puno ng pangako. Pangako ng pagtutulungan. Pangako ng pag-aalaga. At pangako na kahit maraming sugat sa nakaraan, may pag-asa pa rin buuin ang pamilya. At sa unang pagkakataon, sa mahabang panahon, si Rhea ay nakangiti sa sarili. Hindi dahil tapos na ang sakit, kundi dahil may nagsisimulang maghilom sa paligid niya. Dahan-dahan sa piling ng dalawang tao na mahal niya, ang ama ng anak niya at ang anak na kanyang pinangalagaan. Maliwanag ang hapon sa maliit na sala ng bahay ni Rhea. Ang mga bintana ay bukas, pinapasok ang hangin. Parang may bagong simula sa bawat salahis ng araw. Si Philip, nakatayo sa harap ni Rhea. Ang katawan ay tense, pero ang mga mata ay puno ng katapatan at pagmamahal na matagal niyang pinigil. Rhea, simula niya at huminga ng malalim. May isang bagay lang kang kailangang sabihin. Hindi bilang doktor, hindi bilang tagapangalaga, kundi bilang taong minahal ka. Noon pa man, minahal na rin kita. Tumayo si Rhea, hawak ang maliit na kamay ni Ana. Philip, hindi ko alam kung handa ako marinig. Mahinang boses niya puno ng takot at halong pag-aalinlangan. Alam ko, sagot ni Philip at dahan-dahang lumapit. At hindi ko rin hinihiling ang patawad mo agad. Pero kailangan kong sabihin, hindi ko pinili ang iwan ka. Pero pinili kitang mahalin kahit wala pa akong karapatan. Tumigil ang oras para kay Rhea. Parang bawat salita ni Philip ay tumagos sa lahat ng pader ng kanyang puso. Ang mga pader na matagal niyang itinayo sa galit, sakit at takot. Napakapit ang mga daliri sa hawak niyang kamay ni Ana. Pero hindi niya maiwasang tumitig kay Philip. Philip. Bulong niya at ang boses niya ay nanginginig. Rhea. Bulong naman niya tumingin sa mata nito. Alam mo, hindi kita sisisihin sa pagtatago. Naiintindihan ko. Masakit yan sa'yo. Kaya mo tinago. At alam mo, naiintindihan ko yon. Tumulo ang luha ni Rhea, sabay ngiti. Parang nagbukas ang damdamin niya na matagal nang nakalock. Mahal ko. Naiintindihan ko. Naiintindihan mo rin ba lahat ng sakit ko? Alam ko, sagot ni Philip. Dahan-dahang humawak sa pisngi niya. Pinatuyo ang luha. At pinapangako ko, hindi na kita iiwan. Hindi na kita pababayaan. Si Ana nakatayo sa gilid. Napansin ang matinding emosyon sa paligid. Mama, Papa, totoo po ba? Tanong niya at may halong kuryosidad at pag-asa. Ngumiti si Rhea sa bata. Dahan-dahang yumuko. Oo baby, totoo. Hindi pa natin agad sasabihin sa lahat. Basta alam natin sa puso natin. Si Philip ay tumingin kay Ana at ngumiti ng malambot. Tama Ana, totoo. At hindi kita iiwan. Family na tayo. Sa puso natin. Dahan-dahang lumapit si Lola Mercedes, ang matandang babae na matagal nang puno ng guilt. Napadapa siya sa harap nila, lumuhod sa sahig. Rhea, Philip, patawarin ninyo ako. Ako ang dahilan ng sakit ng lihim ng lahat ng pinagdaanan ninyo. Patawad. Si Rhea naman ipinisil ang kamay ni Ana. Tumingin kay Donya. Ang galit at sama ng loob ay unti-unting napapalitan ng pagtanggap.
Lola, naiintindihan ko. Mahina niyang sabi. Masakit pero nakikita ko rin ngayon na ang lahat ng ginawa mo rin para protektahan kami. Kahit mali ang paraan. Tumayo si Philip. Lumapit si Donya at hinawakan ang balikat niya. Ma, salamat. Sa huli, nakatulong ka rin sa amin na makita ang katotohanan. Tahimik na nagtipon ng tatlo. Si Philip, si Rhea at si Lola. Sa gitna nila si Ana, nakahawak ang mga kamay ng dalawa. Totoo na? Family na tayo? Tanong ng bata. Ang mga matay kumikislap sa pag-asa at ligaya. Oo, baby. Sagot ni Philip. Dahan-dahang hawak ang isa sa kamay ni Ana. Ang kabilang kamay naman ay hawak ni Rhea. Family na tayo. Sa puso natin, sa bawat araw. Ngumiti si Rhea at sa unang pagkakataon, sa mahabang panahon, naramdaman niya ang kabuuan, ang katapusan ng lahat ng luha, sakit at pagtatago. Oo, family na tayo. Bulong niya, hawak ang kamay ni Ana ng mahigpit. Habang ang ibang kamay naman ay hawak ni Philip. Lumapit si Lola. Humiga sa tabi nila. Pinisel ang kamay ni Ana. Salamat sa inyong dalawa. At salamat sa bata sa pagbibigay sa akin ng pagkakataong ayusin ang lahat. Si Ana ay napangiti naman ng malapad. So, happy na po tayo? Tanong niya at halakhak niya ay punong-puno ng liwanag at pag-asa. Happy! Sabay-sabay naman ang sagot ni Rhea at Philip. Ang mga mata nila ay naglalagablab sa luha ng kagalakan. Luha ng healing. Luha ng pag-ibig. Si Philip, yumuko sa harap ni Rhea. Mahigpit na hinawakan ang kamay niya. Hindi na kita iiwan. Pangako ko. Pangako ko sa'yo. At kay Ana. Si Rhea naman huminga ng malalim. Ngumiti at hinawakan ang mukha ni Philip. Pangako? Pangako. Sagot niya na malambot, matatag at puno ng puso. Si Ana tumalon sa gitna nila. Hawak ang dalawang kamay. Isang simbolo ng pagkakaisa at pagmamahal. Totoo na talaga. Family na tayo. Tahimik ang mundo sa paligid. Ang araw ay dumaan sa bintana. Dahan-dahan naglalaro sa kanilang mga mukha. Parang bumabate sa bagong simula. Sa bahay na puno ng sugat, luha at lihim, ngayon ay may liwanag, may pag-asa, at may pagmamahalan. Ang tatlong puso na sina Philip, Rhea at si Ana ay nagsanib. At sa wakas, isang pamilya mula sa sugat ang nabuo. Handa nang harapin ang bawat bukas ng magkakasama. Hindi bilang mga sugatang nakaraan, kundi bilang isang pamilya na may bagong simula, may bagong pag-ibig, at may bagong pangako. Bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button.